Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ay hinihingi ko po ng payo itong problema ko po sa anak ko at mga apo. Sinasagot na po kami, tapos minsan nga po pag nag-aaway sila, may time na pati kami nasasaktan na rin. Muntik na mabagok yung ulo ng mister ko doon sa pader. Mahal na mahal ko yung mga apo ko, kaya lang, lumaki silang ganyan. Ang hirap nang intindihin. Pag kayong medyo mataas na yung boses nung isa, dibdib ko po, uninervous na ako eh. Wala na silang respeto. Nag-down po kami dun sa commercial space. Hindi naman namin nakalain na wala siyang building permit kasi may mga existing business na siya doon. Paano nila napatayo yung building if we don't have a permit? And then paano sila nakakapagpaupa? Napakasakit sa din sa amin na anytime pwede kami pasara, it's because wala kaming business permit. Napakasarap makasama ang iyong pamilya. Your loved ones, the closest ones to you. Especially kung sa isang bakuran lang kayo, isang bubong. Pero paano kung yung mas nakakabatang henerasyon ay walang respeto sa kanilang lolo at lolo? Paano kung yung magulang ay wala rin magawa na ang kanilang mga anak ay walang respeto? Bagkus, ang feeling pa ng lolo't lola, sila ay hindi lang naharas, ba't natetreten ng kanilang mga apo? May karapatan ba ang lolo't lola na may-ari ng bahay na sabihin, umalis na lang muna kayo dito sa bakuran namin? Pero paano kung gumastos din sila para pagandahin ang bahay? Yan ang isang masalimuot na kaso, nakakalungkot pero nangyayari na ating hihimayin ngayon. Sa buhay ko, naging ano na rin ako eh, nang-upa na rin ako. Nag-upa ng bahay, nag-upa rin ng lugar para sa isang negosyo. And importante talaga yung ma-apply mo yung business permit mo kasi hindi ka naman makakapagnegosyo kung wala kang business permit. So pag nalaman mo na yung landlord mo hindi makapagbigay sa ng mga dokumentong kailangan mo para sa business permit mo, naaabala lahat, naaabala yung plano mo para magnegosyo, abonado ka dun sa puhunan mo dahil kala mo ganitong araw, mag-uumpisa ka na. So medyo, dehado ang umuupa kung hindi siya makakuha ng tamang mga permit. So mamaya pag-usapan natin yung obligasyon at karapatan ng landlord at saka ng lessee, lalo na pagka ang lugar na inuupahan ay para sa negosyo. Gusto natin pasalamatan, gusto natin maging grateful sa Panginoon sa buhay ng lahat ng tao. In this case po, after 21 years of saying goodbye sa akin yumaong ama, Senator Rene Compañero Cayetano, gusto natin mag-thank you sa Panginoon sa buhay niya at gusto natin mag-thank you sa isang naging abogado pero college pa lang at law school, mahilig na mag-volunteer at pagkatapos pumasa ng bar, talagang hinanap-hanap niya paano makatulong sa iba hanggang gumising na lang isang araw na napakalaki na ng kanyang law practice na libre o pro bono cases. At tingnan natin bakit ito ang nakakapagbigay kasiyahan kay Attorney Bon. Sa yes or no, pakay lang naman natin dito ay maintindihan ng mga kababayan natin yung mga simpleng batas. So pakinggan nyo, tungkol ito sa karapatan at mga obligasyon ng mga manggagawa. Siyempre, hindi po mawawala ang Alan Piapik at ang ating pagbabahagi ng mga regalo sa ating mga studio audience ngayong gabi. Maraming salamat. Kami samahan niyo po at sigurado po ako ibusog po tayo. Kaya ito isang imbitasyon na sana'y samahan niyo kami ngayong napakagandang hating gabing ito. Narito sina Kuya Alan, Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia, Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. at Tito Boy.
Maupay nga gabi yung matanan. Ako po si Boy Abunda. Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest po ako ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord nang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak ko susunduin na, biglang i-reply sa akin, papunta na kayo. At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala akong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang kinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang paghaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko, mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigay na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal niyo, pagmamalasakit niyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa akin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ho talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka, Jess, kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Sana sobrang i-guide po kayo ni Lord, sobrang i-guide po yung programa nyo na mas marami po kayong matulungan. Mga Mars! Oh, Nay, bakit? Naniniwala ba kayo na talagang may black sheep sa family? Kayo ba? Ay, black sheep, yung ba yung sinasabi nilang magulo? Palasagot? Alam niyo, Totoo yun. Hindi nawawala yan sa pamilya eh. Yung, lalo pag malalaking pamilya. Speaking of black sheep, Ah. ganyan yung case natin sa Payong Kapatid ngayon. Ito kasing si Nanay Ramona, nirereklamo niya yung anak niya, si Oh, Teresa. bakit? Imagine si Teresa, yung kinakasama niya, yung 6 na anak nila, Dami naman. plus yung iba doon, meron na rin yatang sariling family. Ang gulo. Doon lang nakikitira sa bahay nila Nanay Ramona. 6 na anak. Gulo niya. Bakit? Ganun ba kalaki tong Oo bahay nga, na to? no? Yun na nga. Ang liit lang nung bahay nila. Tapos, ang gulo-gulo na, mga lalaki yung mga anak, mga nagkakarambulan. Ay, Tapos, hindi pa marunong rumespeto kila Ang mga Nanay bastos Ramona. pa. Oo. Aba. grabe. kung ako yan, Oh. palalayasin ko yan. palayasin. Para sa isang ina na palayasin yung anak niya, siguro naman walang modo yan, no? Eh, well, para umabot dyan si Nanay Ramona, palayasin ng kanyang anak at mga apo, eh, matindi talaga yung galit niyan. Ngayon, ang tanong ko, Tito Boy, pwede ba yun? Para maikwento ang tunay na kaganapan at kung ano ang kanyang nararamdaman, narito po si Nanay Ramona. Nanay Ramona, magandang gabi po. Magandang gabi po, Tito Nanay, Boy. Ate Pia, Kuya Ala. Magandang gabi po. Ay, hinihingi ko po ng payo. Itong problema ko po sa anak ko at mga apo. Masyado nang magulo. Medyo na iba nung umuwi na yung son-in-law nyo.
Kailan nag-umpisa to? Para maintindihan lang namin yung problema. Ayaw ko na nga po sana silang magkabalikan kasi magiging magulo lang ang buhay ng anak ko. Wala naman akong magawa. Siyempre, gusto ko rin maano ng mga apo ko yung pagiging tatay niya sa mga anak niya. So, ayun po, nagkasasama-sama uli sa bahay. Kailan po itong nagkabalikan? Itong 2019 po, nagkabalikan sila. Ilan na apo niyo po noon at anong mga edad? Bali, ang 6 po sila, pero nakabukod na po yung 2. Yung 4 po, kasama ko sa bahay. Teenagers, mga 20 or mas bata? O... Matandaan na po 25 na. Tapos yung bunso, ilang taon na? 19 po. Yung sa 4. Lahat ho yan, walang asawa pa. Yung pinakapanganay nila, may asawa na po, pero ang asawa niya nasa Davao. Pero yung anak niyo, wala kayong problema sa samahan niyo? Nung una po, wala naman kaming problemang mag-ina. Minsan magkakaroon kami ng konting yun lang. Pero nung dito sa mga apo niya, parang iba na yung nila sitwasyon. Sa anong paraan po? Sinasagot na po kami, tapos pati po yung mister ko, minsan nga po pag nag-aaway sila, may time na pati kami nasasaktan na rin kasi nag-aawat kami. Sino nag-aaway po? Sila-sila? Sila rin po. Muntik na mabagok yung ulo ng mister ko doon sa pader. Natakot po ako. Sabi ko parang hindi na ito maganda. Ano po yung init ng ulo lang or umiinom? Pag ganun, sobrang pag-inom siguro, hindi sila nakakaintindihan magkakapatid. Nadinig ko naman po na masama din ang loob ni Teresa sa iyo. Dahil ang pakiramdam niya ay siya ay hindi niyo minahal. Alam niyo may sama ng loob sa inyong anak? Tito Boy, paano niya sasabihin may sama-sama sa akin ang loob Nung maghiwalay sila ng asawa niya, ako alatang umako ng responsibilidad nilang mag-asawa sa mga anak nila. Pinaaral ko yung trabaho ng asawa ko, isang barangay tanod. Ako, tagaluto lang po. Magkano lang naman ang kinikita ko sa isang araw. Pinagtitiisan ko lang alang-alang sa mga apo ko. So doon lumaki sa inyo yung mga apo niyo? Maliit pa po yung bunso nila. Siguro mga grade 1 lang o grade 2. So malapit din sa inyo mga apo niyo? Malapit naman din po. Kaya lang, natong dumating ang papa nila, parang nag-iba ng mga ugali na kami mag-asawa. Nakakaroon na ng trauma po sa mga ginagawa nila Sa batas kasi, kailangan talaga na pag problema ng pamilya, may tinatawag na earnest effort na mag-usap-usap, magkasundo. So hindi ka basta pwedeng pumunta sa korte at sabihin, eto problema ganyan. Tatanungin muna ng korte, kayo ba'y nagkaroon ng earnest effort o masinsinan o sincere na pag-uusap? Ano nang nasubukan yung solusyon bukod sa kausapin sila? Ayaw ko naman po kasi kami magkaanuhan sa barangay. Ba't kung nanonood sila ngayon, anong gusto mo sabihin sa anak mo? Gusto ko mag-usap kami kasi pag nasa bahay talaga, Kuya Alan, hindi kami mag-usap ng mag-ina ng maayos. Kung sumagot pa siya sa akin, pabalagbag Gusto kong marinig kung ano ba yung daing niya sa akin, kung may kasalanan ba ako sa kanya. Mahal na mahal ko yung mga apo ko, kaya lang. Lumaki silang ganyan. Ang hirap nang intindihin. Natotrauma na po ako Pag kayong medyo mataas na yung boses nung isa, dibdib ko po, ninenervyos na ako Lalo pa yung mister ko, mahina na rin. So kung hindi magkakausap na anong gusto niyo nang mangyari? Mapaalis ko sila dyan sa bahay. Kasi gusto ko na rin po ng katahimikan para sa aming mag-asawa. Dahil ilang panahon na lang kami sa lupa. Pero parang hindi ganun ang mangyayari Mauna ako mamamatay sa takot. So kung magkakausap naman kayo at magkakasundo, okay lang sa inyo? Okay lang po, para marinig ko lang din po ang gusto niyang mangyari. Isa lang ho anak niya? 4 po Kayo? anak ko. Pero yung nakatira sa inyo, yun lang Yun po? po, yung isa. At saka yung asawa niya? Opo. Ang konti pong komplikasyon, parang sinasabi po ata ng anak niyo na gumastos din sila na mapagawa yung bahay. Tama po Hindi ba? po totoo yan. Totoo lang po yung ipinagpaayos ng bahay na yan. Galing po sa retirement ng asawa ko. Kung alam ko lang na ganito sana mangyayari, sana yung natanggap ng asawa ko sa SS, sana tinuloy na namin na lang inuwi ng probinsya. Kahit di na pinaayos yung bahay. Kung ganyan din lang ang nangyari, sa kaguluhan nila, wala na silang respeto. Respeto kahit man lang sa aming mga lolo at lola nila.
ang kaguluhan na nangyayari sa bahay is dahil sa mga apo. Tama. Tapos itong anak mo na si Teresa, hindi nga nila madisiplina, hindi nila makontrol. Parang ano ba obligasyon natin sa nanay natin? Ako naman. Ano ba naman yung hindi mo na nga mapagsilbihan ng maayos, nakakapagdagdag ka pa sa problema. Feel ko po kayo eh. And you know what? Minsan, ang punot dulo ng problema pera. Bakit sila nakikipagsiksikan? Wala siguro silang sariling kita para humiwalay sa inyo. Baka naman may pagkakataon na ang CIA with BA na tumulong. But you also have a right to peace of heart and peace of mind. And safety. The gift of peace and the gift of sleep, hindi mo man lang ma-appreciate dahil sa sarili mong kadugo. Ang sakit naman nun. Sobrang stress ko, makakalbo na nga ako eh. Dahil wala nga sila dito but they're welcome, we will give you some legal advice. So ang una niyong tanong, pwede ba silang paalisin? Pwede, pero may proseso. Kasi wala namang problema pag sinabi mo sa mga anak mo na may edad na bahay ko to, pinag-ipunan ko, may karapatan ako dito, hindi niyo ako mabigyan ng peace of heart and mind, humanap na lang kayo ng iba. Ang problema, pag lumaban sila. Kasi nga, yung general rule is kahit may karapatan ka, hindi pwedeng ilagay mo ang batas sa sarili mong kamay. So you still have to go to court and ask na bigyan ka ng authority na sila nga'y paalisin. Sa isang banda, yung report ng barangay ay katunayan na sinubok mo mag-compromise at kung may respeto naman silang lahat sa kusino man, kung sa isang kagawad, kay kapitan, sa isang tagalupon, baka naman hindi na umabot sa kasuhan, baka naman makinig din. Ngayon, yung komplikasyon nga doon, kung sasabihin niyang gumastos din siya. Depende sa ebidensya. So, syempre, kung biglang dadating yung anak mo at sabi, sir, 3 palapag yung bahay namin. Ito yung resibo ng simento dun sa pangalawang palapag. Ito po yung yero at saka ito po yung foreman, pumirma, binayaran namin. Syempre, mag-iiba ng konti yung advice namin. May karapatan pa rin, pero may karapatan din silang ma-reimburse o mabayaran, for example, sa ginastos nila. So, question, pwede nyo bang ibenta yung inyong bahay at lumipat na lang kayo sa probinsya? As you said na, kung alam nyo lang ganito nangyari, sana hindi nyo na pinagawa. There's an actual article in the Family Code, Article 158, that the family home may be sold, alienated, donated, or assigned, or encumbered by the owner or owners thereof with the written consent of persons constituting the same, the latter spouse, and a majority of the beneficiaries of legal age. In case of conflict, the court shall decide. At sinasabi sa Article 154, the beneficiaries of a family home are husband and wife, or an unmarried person who is the head of the family, their parents, ascendants, descendants, brothers, sisters, whether the relationship be legitimate or illegitimate, who are living in the family and home, and who depend on the head of the family for legal support. Kung papaalisin, pwede. Kaya lang dadaan ka sa korte. Kung ibebenta mo yung bahay, alis na tayong lahat, kailangan mo pang ipaalam sa kanila. Kung papayag sila, no problem. Kung hindi, sa korte pa rin ang balik. Pero sa family home, kahit hindi sila kasosyo doon, kahit hindi sila co-owner, may kailangan na ipaalam. So, pwede nilang questionin yung sale. So, mas mabuti pa rin, number 1, magkasundo. Kung hindi talaga magkasundo, sa legal na paraan, masabi nga na sa iba na lang kayong tumira. Pero ako naman malulungkot kung lilipat sa ibang tirahan tapos magkakagalit kayo kasi kahit anong sabihin mo, pamilya pa rin kayo. Opo. Pero mas nakakalungkot po, yung may mangyari sa asawa mo, sa iyo, di ba? So, safety muna. Kasi kahit mapaalis sila, ang laki pa ng chance magkabati kayo. Pero kung nandun kayo sa bahay at lasing at nang pang-abot kayo at nasaktan ka or kung ano man nangyari sa inyo, hindi mo na marirewind yun hindi mo na maibabalik yun. Kung ordinaryong alitan lang, naintindihan ko na wag mo involve yung barangay. Pero kung yung safety nyo na apektado na ate kailangan may mag-warn din sa mga apo mo na pag may nangyari dyan, di ba, mananagot kayo. Minsan yung fact lang na alam nung tao na kayo mananagot, minsan deterrent na yun na hindi siya manakit. Salamat po Kuya Alan. Okay. Pia, Tito Boy. Maraming salamat, Nanay. At hindi nagtatapos dito dahil si Kuya Larry ay kakausapin ka immediately after this conversation. Ingatan niyo po ang inyong sarili. Maraming salamat po sa inyo.
Business permit naman po ang ihihingi ng payong kapatid ng ating susunod na bisita. Hindi sila makakuha ng business permit dahil hindi maibigay sa kanila ang building permit. Ito po ang kwento na ihihingi ng payong kapatid. Sa pagbabalik po ng... Matapos mapayuhan si Nanay Ramona sa Cayetano in Action with Boy Abunda, pinagharap sila ng kanyang anak na si Teresa para mabigyan ng pagkakataong mag-usap at magkaayos. Mag-i-effort naman po ako pagka naman eh. Yung ganyan na gusto ko na magkaayos din po kami ng nanay ko. Gusto ko naman po talaga magkakaayos kami. Yung respeto ba, yun lang po nga hinahanap ko. Pero na eh, tawad. Sa tulong ng programa, tuluyan ng nagkapatawaran ng mag-ina. Hinandugan sila ng programa ng masayang dinner bonding at binigyan ng mga karagdagang payo. Ngayon ko lang nayakap yung anak ko. Magkasama nga kami sa bahay, pero ngayon ko lang naramdaman yung yakap niya. Yung paghingi ng sorry. Hangad ng programa ang tuloy-tuloy na katahimikan at kasiyahan ng kanilang pamilya. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Grabe, ang sarap talaga ng kape dito sa 7 Cafe. Alam nyo, kung meron lang akong puhunan, ganitong negosyo rin papasukin ko, coffee shop. Maganda yan. Alam mo, ganyan din yung dream business nung mag-asawang hingi sa atin ngayon ng payong kapatid. Talaga? Yan yung dream business nila, naging bangungot daw para sa kanilang mag-asawa. Yan ba yun? Truth. Biruin mo, 6 months na silang nakabukas, tapos hindi pa rin sila makakuha ng permit. Eh, paano kabuli sila ng BIR? Grabe nga Hindi yun. naman nila kasalanan na hindi sila agad makakuha ng business permit. Nagkataon lang kasi na yung lugar na tinatayuan ng business nila, yung parang owner nun, hindi makapaglabas ng building permit. Oh, wait. Hindi ka pwedeng magbukas ng business permit kapag wala kang building permit? Nung una, hinanapan lang daw sila ng building permit ng munisipyo. Pero nung pinakiusapan nila ulit, kahit authorization letter lang daw ng may-ari na pinapayagan silang mag-operate, okay na daw yun, enough na daw para makakuha ng business permit. Naman pala eh, di humingi sila ng authorization letter. Dead mangaroy may-ari. Ni Anino hindi nagpapakita eh. Nakakausap lang daw nila yung caretaker. What to do, Tito Boy? Tito Boy, ikaw na to. Tito Boy. Nako, pagkatapos ng magkwentuhan, yan ang bersyon nyo. Pero narito po ang bersyon ni Bert at saka ni Abby. Magandang gabi and welcome to the program. Magandang gabi po. So siguro sabihin niyo sa amin kung tama ba yung pagkakwento nila? Tama po, kasi nag-open po kami ng cafe, December po yun. Nag-down po kami dun sa may-ari. September po yun. Hindi naman namin nakalain na wala siyang building permit kasi may mga existing business na siya doon. January, we're not allowed to use the POS if it's not BIR accredited. Yung kinuhanan namin ng POS, lagi akong ina-update for the registration. Ngayon, nung hinihinga na namin ng building permit, wala po silang mga. Kung alam namin yung ganong sitwasyon, hindi po kami magpaparenovate. Kasi we got the place, it's totally bare type. So kami na po yung nagpaayos. Nung nado na kami, nung nag-aayos na kami, nakilala din namin yung tenant doon. So nung kinausap namin yung mga may-ari, parang they kept on promising. Since December na, next year na natin ayusin. Hanggang sa ngayon, June na, it's the middle of the year na, wala pa rin po kami. Medyo questionable dun is yung point of sale namin. Yung POS po namin. At saka yung iniisip-isip nyo pag biglang may magpasara, di ba? Yes po. Napakasakit sa din sa amin na anytime pwede kami pasara. It's because wala kaming business permit. Kasi hassle yung time. Humaharap ba yung owner sa inyo? Hindi.
Pero noong mag-uupa kayo, nakausap niyo ang may-ari? Sa text lang po. Pero may kausap kayong ahente nila? Yes, Or meron pong officer nila? katiwala or officer. Hanggang ngayon, nakakausap niyo pa yon? Yes. Ang munisipyo, nakakausap yon? Nakausap ko na rin po si Mayor about yan eh. Sabi niya is paghaharapin daw kami kasi ang gusto ko is to withdraw the contract since walang sense na magpatuloy ako doon kasi as business owner, hindi ko rin talaga kaya na magpatakbo na wala akong permit. Pero napakagandang starting point, Kuya Boy, Ate Pia, yung sinabi niyang nakausap niyo si Mayor at pagharapin. For many legal and practical reasons. What's the legal reason? Kasi ang nagbibigay ng permit to do business is the Mayor. So, it's a good starting point kasi kung may magsasaraman nun from the local government, it's the Mayor. So that's the first advice that I want to give you. Na yung correct ako ng lawyers kung ano yung parang constructive compliance. Di ba? Meaning, kahit hindi ka bigyan ng physical permit, lahat ng posibleng ibigay nyo na requirements nandun. Siyempre, hindi nyo mabigay yung imposible nyong ibigay, di ba? The second aspect kasi is, sabi mo nga, magkaharap. So actually, ipapatawag because pag nakausap mo, dalawa lang yung demand mo. Correct me if I'm wrong. One is ayusin yung mga permits nyo para maayos namin permit namin. Or, meron ka rin karapatan na sulian na lang. In this case, yung sulian nyo may kasamang danyos. Kasi kaya ako napagastos, napagandahin yung lugar kasi sinabi nyo na may karapatan kayong magparenta. Alam ko, mas malaking problema yan kapag ka-inspect yung building at hindi sila sumunod sa building code. Pero pag sila naman ay sumunod sa building code at hindi nakakuha ng permit, may mga penalties pa rin yan, Kuya Boy. Pag kayo nagharap ng building owner, it's also a chance for the owner to na makapaghanap ng way na siya din mag-comply at maging legal din yung kanyang business. So ang problema nyo dito is not only legal, it's also the practical. That's why nga I was saying, tama yung solusyon na magharap kayo. Kasi once na magharap at malaman mo rin talaga, I mean, even hindi magharap you can look who are the officers who owns the corporation. Because pag may iba pa silang arian, you can go to the court at pwede niyong habulin. Ang problema kung yun lang ang kanilang ari-arian. May isa pa po kasi kaming concern doon kasi hindi lang naman po yung expense namin for the rentals or the permits. May mga questionable din kasi sa when it comes to utility bills, the electricity. Kasi it's only maybe 20 square meters. Yung bills namin sa electricity is umaabot kami ng 15,000. And then our water bills is about 4,000, 3,000 plus. Ano daw basis? Ang nagiging per cubic niya is nasa 200 plus. Parang si Manila Water ay nasa 40. Pero wala kayong sariling metro, di ba? Wala po kaming sariling metro. At yun pa yung sinabi nila, meron kaming sariling metro. Kasi para sa peace of mind namin yung mga... Nasa kontrata yon. Late na rin namin nakuha yung contract. Nung na-review ko is submitter siya. So even your submitter, hindi mo sure kung kayo lang or kung iba. That's why I ask. Kasi ang mag-govern pa rin sa inyo, yung kontrata. Baka kaya wala kayong individual meter din. Kasi hindi rin niya ma-submit na meron nga silang business permit. And yung pinaka-personal po nilang, sabi, you are not allowed to directly communicate with the owner. So sa kanila lang kami nakikipag-usap. Para sa akin, straight to the point, if you're looking for a solution at maganda naman yung negosyo, best talaga yon at parang konting nudge lang kay Mayor that the sooner is better. Pero kung yun nga, kung fed up ka na at tingin mo mas akma yung time mo sa ibang business sa isang lugar, you have more than enough to go to court. Kuya Alan, I have a question. Let's say, minidro ko yung contract ko sa kanila and then umalis ako doon. What about yung mga susunod pa na uupa sa akin? They have the same burden. If you ask me, since you're already talking to the mayor, pwede mong paratingin sa kanya din yung concern mo. Kasi kung ako naman si mayor, mag-iingat din ako na baka mamaya substandard yung building na yan, masaktan ng mga tenants. Yun pa po It's up yung to isang, mayor din na pwede din siya maglagay ng sign doon eh. Yes po. Talagang pwede nyo kay Mayor na lagyan nyo ng closure order at ng doon na notice, di ba? This building is ganito, ganito. So kung forever bago dumating yung paghaharap kay Mayor, I would advise you to take legal action na sa korte. Or at the very least, yung demand letter. Pero kung tingin nyo, within a week, 2 weeks, maghaharap na with Mayor, wala rin naman mawawala. But yun nga, may kasama ng lawyer. Bert, Abby, hindi naman matatapos ito ang pag-uusap. Pagkatapos nito, meron tayong mga abogado, as si Kuya Larry, para malaman pa natin ang ilang mga detalye, para
makatulong ang ating programa. And one thing lang I took note of in your very detailed story, no, yung sabi mo nga na-check mo na lang dun sa contract of lease dahil late na rin nabigay. Reminder lang more sa mga nakikinig din sa atin, yung contract of lease, you have a right to negotiate that. So normally, syempre magbibigay is the landlord. Pero wag niyong tatanggapin niya ng ganun lang kasi later on, dun mo titingnan na yung mga renovation na ginawa mo doon, pwede mo bang tanggalin? Nakasulat yan. Always read that contract and as much as possible, huwag kayong papayag na magkaliwaan na hindi nyo pa nakikita yung contract. I understand na in a business, syempre, ready ka na, tapos nag-aantay ka, parang for you, formality na lang. The problem is, nawawala yung power nyo to negotiate. So, yun lang naman, a reminder para sa lahat. Dami kong natututunan. Abby, Bert, maraming salamat at good luck sa inyong mga negosyo. Sa ating pagbabalik naman po, isang mabuting puso na abogado ang ating pasasalamatan dahil sa kanyang ginagawa para sa kapwa. Yan ay magaganap po sa pagbabalik ng Cayetano in action! Cayetano in action! Cayetano in action! With Boy Abunda! Binisita ng Cayetano in Action team sina Abby at Bert sa kanilang coffee shop sa Taytay para maibigay ang request nilang demand letter na ibibigay ng mag-asawa sa kanilang landlord. Agad ding nakipag-ugnayan ng Cayetano in Action team sa Business Permit and Licensing Office ng Taytay para magkaroon ng linaw. Kung ano ba ang requirements ng BPLO Taytay para magkaroon ng business permit sina Abby at Bert. May pag-coordinate po sa amin para kami po ang magpa-comply sa lessor nila at kumuha siya ng tamang permit, lessor's permit, para hindi na problemahin yun ng mga lessee niya. Patuloy na tututukan ng programa ang kaso ni na Abby at Bert para makakuha sila ng kinakailangang business permit sa kanilang negosyo. Ako po, unang-una, salamat. Kasi actually, after the program, isitan pa kami, ano kaya, totoo kayang nabibigyan nila ng demand letter? So nag-uusap kami. Sabi ko sa kanya, so I think talagang seryoso sila kasi in action nandun yung in action. So and that's the reason talaga na dumulog kami kasi we know after na dumulog kami, may mangyayari talaga. At least, we're hoping na maganda yung maging resulta. Salamat, Kuya Alan. Salamat sa kapatid ko dahil lagi siyang nakasuporta sa amin. Salamat, Aditya. Salamat sa partner ko kasi hindi niya ako iniiwan ng gabay na nandito pa rin sa tabi ko. I love you. Salamat sa kapatid ko. Salamat sa asawa ko, sa aking pamilya. Salamat sa kapatid ko. Sa magulang ko. Salamat sa Isang magiting na mambabatas, isang butihing kabiyak, isang mapagmahal na ama. Siya ang nag-iisang Rene Compañero Cayetano. Ilang taon na rin ang lumipas matapos pumanaw ang pinakamamahal nating kumpanyero. Ngunit hindi man na natin siya nakakasama ngayon, ramdam natin hindi lang ang kanyang mga nagawa para sa bayan, kundi pati na rin ang mga advokasiyang ipinagpapatuloy ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman sa ika-21 anibersaryo ng pagkamatay ng ating mahal na kumpanyero, ating inaalala ang kanyang pagmamalasakit at pagmamahal na patuloy nating gugunitain para sa kanyang karangalan. At sa espesyal na edisyong ito ng Salamat, tunghayan natin ang kwento ng isang abogado na tulad ni kumpanyero, sinasauso ang pagtulong sa mga kababayan nating walang kakayahang kumuha ng serbisyong legal. Narito ang kwento ni Attorney Bon at ang paggamit niya sa kaalaman sa batas para tulungan ang mga naaapi. Nakilala po namin si Attorney Bon dahil po kahanap po kami ng legal counsel na madaling lapitan. And then since then, naging active na po siya sa amin advocacy at sa ating mga activities, mga program. He is our volunteer legal counsel. Attorney Bon is a very low-profile guy, very accommodating, very humble. Yung hindi ka maiilang sa kanya. Napalagayan po namin siya ng loob kasi honestly, alam niyo naman sa isang NGO, non-government organization,
empty packets po kami. Kahit po pang merienda, wala kami maibigay sa kanya. Pero nandyan siya 4 hours, 5 hours na nagtatanungan kami. Tubig lang talaga yung nai-offer namin sa kanya. Honestly, Napakahalaga at napaka-importante ng tulong na binibigay sa amin ni Attorney Bon. Ang sinabi ni Attorney sa amin, consider me as part of your group. I am willing to advocate with you. nagpapasalamat po kami kay Attorney Von dahil binuksan niya po ang pinto para sa person with disabilities na may paglaban ang aming karapatan. Papasalamat po ako kay Attorney Bon Calawag. Malaking gaan o ginhawa dahil alam ko na meron kaming lawyer na handang magtanggol sa karapatan. Sa tamang landas at sa tamang pamamaraan, sa lipunan namin ito. Ako ay na-admit sa bar in 2015. So ngayon, I'm running my 9th year bilang abogado. Yung law school days ko, doon mo masasabi na kailangan mo talaga ng hard work. Yung tipong hindi ka magsusurvive kung hindi mo bibigyan ng panahon. Actually, yung volunteer days ko, it spans mula nung college days ko until my law school days. So, I volunteer to community activities. Nagpo-volunteer kami sa mga slum areas o kaya sa merong mga event for children with disabilities. Tapos, I joined this organization ng college that is really focusing on social service and volunteering. Nung mga panahon na nagtitake ako ng bar exam, it was a span of 6 to 8 months na review. In fact, during that time, isa lang din ang sabi ko kay every time dumadasal ako talaga, sabi ko, God, papasahin niyo lang ako dun sa bar exam na to. It's every night, papasahin niyo lang ako sa bar na to. I will definitely give back to people. So sabi ko, I'll be the one to volunteer myself. Pumasa lang talaga ako kahit sa bar na to. Yung mga pagkuha ng pro bono cases, nung naging attorney na ako, nag-start na yung mga started with mga kamag-anak, magtatanong, and then they bring their friends. And then people from barangay starts to asking me also na, attorney, pwede bang magtanong? It started with consultations. Ang mga pro bono cases na nahawakan ko, mayroon akong unlawful detainer for informal settlers, violence against women and children case, child abuse case, and also I'm currently handling organizations like isang grupo ng Informal Settlers Homeowners Association na talagang legal counsel na nila ako, and also a group of persons with disability. It's a non-government organization na for free din nila ako as legal counsel. Ang pakiramdam dun sa pagtulong dun sa mga taong nangangailangan ng legal service nang hindi kaya magbayad is kakaiba. So yung pag nakita mo yung impact na nagawa mo sa buhay nila, so sinusuklian nila ng ibang paraan kasi hindi na nila kaya ng monetary. And it's fulfilling. It's very fulfilling. Yung pagtulong sa mga hindi kaya, may kakayahang kumuha ng serbisyong legal, naging ano ko na talaga, personal na advocacy. Sa tingin ko, itong pagbibigay ng tulong na pro bono is bumabalik sa akin eh. Nang hindi ko hinihingi, nang hindi ko inaasahan. At saka nagdaragdag siya ng ng fulfillment dun sa profession ko. Na-enjoy ko profession ko more habang iba't ibang tao nakikilala ko, iba't ibang tao natutulungan ko, iba't ibang tao nagkikreate ako ng impact sa buhay nila. Tulad ni kumpanyero, naging lifelong commitment na rin ni Attorney Bon ang pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ng mga taong kanyang natulungan sa halos isang dekada ng pagkuha niya ng mga pro bono cases. Kami po in behalf of my co-officer ng SIPAG, kami po ay lubos na nagpapasalamat
for your time and effort. Dedication for us. You are all, yes, attorney. You are part of us na, attorney. And with that, attorney, may surprise po kami sa iyo. Uy! Sabi mo yan, attorney. Teka, wait. Hindi ako handa dito. Dear Attorney Bon, nagagalak ang aming puso dahil sa iyong kabutihan at malasakit para sa mga kababayan nating salat sa buhay dahil sa isang tulad mo na handang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Proud kami sa iyo. Pero siguradong ang isa sa pinakamahal namin na nasa langit ay natutuwa rin dahil sa iyong misyon sa buhay. Siya ay walang iba kundi ang aming ama na si Rene Compañero Cayetano. Yes, at ngayong ginugunitan namin ang kanyang death anniversary, nagagalak kaming may mga taong tulad mo na may mabuting puso tulad ng aming ama. Isa kang paalala na buhay ang kanyang alaala, kaya kasama sina Ate Pia, Tito Boy at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. Wow! Hi, Sen! PS, maaari ka ba naming maimbitahan sa studio upang personal na mapasalamatan? Yes po, yes po. Hello, Senator. Thank you po. It's overwhelming and an honor talaga. Kasi especially their father nila, Senator Alan Peter at saka ni Senator Pia. Talagang isa sa luminary sa legal profession. And both their children, even Senator Cayetano and Senator Pia Cayetano are champions of the poor, basically, especially sa legal community. So, honor. It's an honor. Very honored. Nagulat nga ako eh. Attorney Bon, maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Kuya Alan. Si Kuya Boy, maraming hindi nakakalam. Pag lawyers, meron din per hour talaga. So nagulat ako nung sinabi nung kliyente mo na parang pamilya na talaga turing mo na, Sir, minsan 5 hours nandito yon. So, hindi na nga biro mag-volunteer, pero yung babaran mo talaga yung kliyente mo at pakinggan mo talaga, di ba? That's an extraordinary skill. So we want to honor you for that, Attorney Bon. Salamat po, Kuya Alan. Thank you po. Pero alam niyo po, Attorney Bon, ito rin isang pag-alala namin dito sa aming programa, lalo na kami, sa dakilang ama ng ating mga kasamahan. This is the death anniversary of the great Compañero. We're also celebrating and remembering, his service to others and to country. Matagal na rin, Kuya Boy, 21 years. But we fondly call it yung everlasting life anniversary. Diba? And, looking back 21 years, Bon, kasi si tatay nun, during his time, hindi pa masyado yung required yung legal aid pro bono. Pero dun sa law office niya nun, he insisted na sa lahat ng billable hours ng bawat employee, may percentage na kailangan ang ibigay mo yon sa pro bono na cases. No? And ironic, Kuya Boy, by the time he came into politics, yung cases na nagpasikat sa kanya ay hindi yung mga paying cases. Yung mga pro bono cases niya. Wow. My dream for you is that even in your own way, being with other people na nangangailangan ng tulong, baka yung anak nila, kapatid nila, na-inspire din na maging abogado, katulad mo at mag-give back, no? Because honestly, it starts really with an inspiration eh. Pag sana mas nakikita nila yung side na ginagawa mo, for me, that's the true inspiration. So thank you for being an inspiration. Thank you po. At may tanong lamang ako, ikaw ba, ano ang iyong pagkakilala kay Compañero Rene Cayetano? Ano po talaga, pag sinabing Karen A. Cayetano, luminary, and voice of the people. Kasi bata pa ako, alam ko na yung kumpanyero, i-kumpanyera eh. Back then. So, mahilig talaga ako manood ng mga public service shows. Back then, yung mga kapare-pareho nung kay Karen eh. So, I knew yung works niya. Kung paano siya magsalita, paano minsan mga ngaral pa yan about may halong legal, may halong faith.
pag nangangaral siya back then. So, yun po yung mga naalala ko. Yung sinasabi nating legacy. Cory Bon, maraming salamat. Thank you po, Tito Boy. Thank you, Kuya Alan, Ate Pia. Thank you po. And a small token of our gratitude sa ginagawa mo, makatulong man lang yan sa pamasahe mo man lang sa mga ano mo. Baka ikaw din magpamerienda sa kanila. Thank you. So Bon, we want to partner with you, not as a law partner, di ba? But as Ate said, baka naman may kumontak sa'yo, pero sobra pa yung gastos to get there. Di ba? O kaya, bibigay mo time mo, pero may fees na pwede namang bayaran natin or ng NGO, pero wala rin sila and it's a little bit too big. Please let us know kasi in our small way, di ba? We want to see you continue to inspire. So, allow us to kahit quietly partner. Mabuhay ka. Thank you po. Maraming salamat. Pagbabalik po ang... Kami nagbabalik po dito sa Kayetan in Action. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Kuya Alan, Ate Pia, meron po ba tayong batas na nagmamandato ng safety and health sa trabaho? Yes or no? Yes. So mula sa ating konstitusyon, sa labor code, at meron po tayong tinatawag ng batas na ini-ensure or strengthen yung compliance sa occupational safety at health standards ng empleyado. Di ba yung mga napapanood yung mga historical documentaries ng mga industrial age? Parang walang choice yung mga workers. Pag sinabing 12 hours kayo magtrabaho, 12 hours. Pag sinabing nasa minahan, eto nakakalason, problema nyo yan. But we've gone so far to really protect the health and the safety ng ating mga empleyado. Maraming salamat. Salamat po. Our next question. Ate Pia, Kuya Alan, buti pala meron tayong batas para sa physical health. Limited po ba yan para sa physical safety lang or meron din po sa mental health? Yes or no? Yes, meron. Meron tayong batas on mental health. It's called the Mental Health Act. Kakapasa lang nito a few years ago because nga of the awareness on mental health being as important as physical health. Pati ang mga companies required sila to educate themselves and their employees about mental health. Our biggest problem is the lack also of mental health professionals. So even if imandato yan, which is a good thing, hindi ganun kadali maghanap, right? Kasi kulang na kulang. Yung ating mga state universities, ini-encourage natin sila na mag-open up sila ng more courses for the entire health professions. Para gumaling ang batas na yan, we also have to invest in the people na magbibigay sa atin ng mental health services. Maraming salamat. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, paano kung may aksidente na nangyari na work-related? May habol po ba yung empleyado dito? Yes or no? Yes. Now, sinong pwede mong habulin? You go against your employer. Kung magkasundo kayo, no problem. Pero kung halimbawa sabihin nila, hindi na, untog ka lang eh. Yung 2 araw mo absent, ibabawas ko sa'yo. Pwede mong i-demanda for damages so you can go beyond. Ito ay Employees Compensation Fund na pupunta ka sa SSS or GSIS. Ang pro doon ay mabilis. Ang con doon is that nakalista na kasi doon eh. Kung ito mangyari sa'yo, ito yung presyo. Pag ito. Thank you. Ate Pia, Kuya Alan, ito po ay tanong ng mga construction worker. Tama po ba na ibawas sa sahod nila yung mga protective gear na ini-issue sa kanila para makapagtrabaho sila ng ligtas? Yes or no? No. Kasi sabi ng ating batas, kailangan na yung employer or yung contractor ay nagbibigay for free, nakalagay free of charge ng safety protective gear. And to be clear, ito ay kahit anong mga equipment na that are needed for the eyes, for the face, for the hands, for the feet, including mga lifelines, safety belts, harness, respirators, masks, protective shields, whenever necessary by reason of the hazardous work process or environment. So yung
work process mismo, delikado yun sa'yo, kailangan yan ay binibigay ng libre ng employer or contractor. Maraming salamat. Our last question. Kuya Alan, Ate Pia, pwede po bang tanggihan ng isang trabaho pag unsafe siya or di ligtas? Yes or no? Yes. Except kung yung trabaho talagang pinili mo ay delikado talaga, ha? Let's say, bumbero ka. So, syempre, pupunta ka talaga sa sunog. But ang sinasabi ng batas, Section 6 of Republic Act 11058, workers' right to refuse unsafe work. The worker has the right of refusal to work without threat or reprisal from the employer if it, as determined by the DOLE, an imminent danger situation exists in the workplace that may result in illness, injury, or death, and corrective actions to eliminate the danger have not been undertaken by the employer. May konting debate dito, Kuya Boy, kasi as determined by DOLE. So may mga example kami, di ba? Yung lumindol, sinabi na lahat lumabas, luma na building mo, biglang wala pang 10 minutes, sinabi pumasok ka na ulit. Kung hindi, tatanggalin kita. Alangan naman pumunta ka pa ng DOLE. Di ba? So, for me, the test here is reasonable, di ba? O kaya, halimbawa, sabi, ang daming nagka-TB. So, pumunta yung DOH doon, pinauwi muna kayo lahat. Hindi pa clinic clear ng DOH, hindi pa sinasabi, yung employer nyo, bumalik na kayo. But again, it's reasonable. Pag sinabi, halimbawa, hindi naman nakakahawa yung sakit na yan, di ba? Tapos ikaw yung ayaw pumasok, ibang usapan na yon kasi hindi tunay yung threat. So, but the answer is, yes, pag unsafe, di ba, yung work, you have a right to refuse. Maraming salamat. Marami na naman tayong natutunan. Sa ating pagbabalik, marami naman tayong mapapanalunan. Alan Pia Pic po sa pagbabalik ng... Alan Pia Pic po. Ilan sa atin ang mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000, and 10,000 pesos? Lahat ng ating studio audience ay uuwi na may dala-dalang regalo. Tayo tayo. Okay? 3, 2, 1, go! Oh, dito na. Okay, kayo maglalaro. Ang manalo ay magkakaroon ng pagkakataon makalaro si Ate Pia. Pag manalo, 10,000 pesos. Pag hindi pinalad, magpapaikot ng ruleta. Kung saan pwede ka pa rin manalo ng 2, 3, 5, or 10,000 pesos. Ang hindi naman papalarin ay uuwi na may daladalang 2,000 pesos. Are you ready? 3, 2, 1, go! Pero nanay, hindi ka uwi. Merong regalo dyan si Ate Pia, oh. Ayan. Congratulations. Oh, ngayon, si Ate Pia ang iyong makakalaban. Okay. 3, 2, 1, go! Alam mo, si Ate Pia lang ang natatalo na natutuwa pa. Ayan. Ayan, 10,000 pesos. Congratulations. Okay, ang mananalo sa inyo at magdadaog, Kuya Alan ang makakalaro. Okay, 3, 2, 1, go! Oh, na may 2,000 pesos ka. Salamat, salamat. Okay. In 3, 2, 1, go! Dito. Meron pa tayo. Dito. Paikutin mo. Go! Go! 5,000 pesos! Nanghina na sa energy, kaya sagad. Ayan. Bibigyan na kita ng ensaymada para bumalik ang lakas mo. Maraming salamat.
JC Premier, maraming salamat. Luna po, para sa Ensaymada, maraming salamat. At yan ang ating ipamimigay sa ating studio audience ngayong gabi. Congratulations! Well, yung ating medyo mabigat na kausap kanina, no? Itong nanay nga na hirap siya dahil yung anak niya, na meron na rin anak na may edad na rin, teenager, 20s, napaka magulo sa bahay niya at wala siyang katahimikan. Mahirap yung issue kasi minsan din nadadaan din sa maayos na communication. So yun ang aking takeaway dito, no? Marami naman dyan, hindi naman kailangan humantong sa kaso, pero with communication sana. At kami naman, handa kami sana kung nakarating yung anak, nakatulong sana kami sa communication, pero maasa nga kami na makakausap pa namin siya para maayos yung problema nila. Sa akin naman, Kuya Boy, you know, we need good examples sa mundong ito. And the best example is ang pamilya na nagre-respetuhan ng bawat isa. Mahirap po, mahirap. Pero kung gagawan talaga natin ng paraan, kaya po talaga yun. Ako, simple lamang ang takeaway ko, you choose to be happy. Pia, it's time to say goodbye for now again. Yes, so obligasyon din natin proteksyonan ng sarili natin. At para yun ay ikabubuti ng pamilya natin, negosyo natin. Tandaan nyo, sinasabi pa natin ng aming ama, bago siya yumao, huwag magpaapi, alamin ang batas. Siyempre, nagpapasalamat kami sa lahat ng nakaalala sa buhay ng aming ama. Thank you very much, Kuya Boy, sa bahagi din ng buhay mo sa kanyang career. Sa mga na-inspire din niya, katulad ni Attorney Bon, ikaw naman ang future na mag-inspire sa next generation naman. So kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong mawala. Maraming salamat. Kita-kita po tayo next week. Dito lamang po sa...